Alam mo, Sir Ray, Mhm. bibigyan kita ng konting statistics para malaman ng mga tagapakinig kung ano tong carbon credits na pinag-uusapan natin. Essentially, it is only the first time in the whole world's history na kung saan magtatanim ka ng puno at may magbabayad para sa pagtanim mo ng puno. Dahil Mhm. itong puno na ito ay magka-capture naman ng carbon dioxide sa Mhm. air na siya Mhm. namang pinawalan nung kumpanya dahil gumamit siya ng fossil fuels. Magkano ba yung carbon credits na yan? Para siyang stock market, Sir Ray, sa Mhm. ngayon. So nag-fluctuate yung price. Pero yung last na pag-check ko ng price ng carbon, it is $8 per ton of carbon Mhm. sequestered. So $8 ang babayaran kada isang tonelada ng carbon dioxide na makukuha or carbon from the air. Mhm. Ilan naman yung isang tonelada na yan? Roughly around 35 trees. Oh. Uh, 35 trees will capture about 1 ton of carbon dioxide per year. And therefore, kung meron kang tinanim na 35 puno, pwede kang kumita ng $8 Mhm. every year moving forward. Ilan ang pwedeng itanim sa isang ektarya? Mga 600 to Oh. 700 trees. Mhm. And therefore, you multiply that by or divided by 35 and then multiply by $8, malaki-laki na rin yung Mhm. kikitain. Mhm. Ilan naman yung ating kalupaan na pwedeng tamnan? Nasa 1.2 million hectares of barren forest lands ang available para sa carbon credits. And so pag minultiply mo yan, medyo malaki-laking pondo ang ating malilikom. At the same time, more importantly, mapupunuan natin ng puno yung ating mga kagubatan na ngayon kalbo Mhm. na wala tayong gastos dahil gastos ito nung mga nangangailangan ng carbon credits.